Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating si Jesus sa Nazaret, sinabi niya sa mga sinagoga, "Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at ipinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng 3 linggo sa ating 40 araw na paghahanda. At muli sa paalala sa atin na ang panahong ito ay nakasentro sa pagsisisi sa ating mga kasalanan, pagninilay sa mga nagawa nating mga kamalian, at nawa ay magkaroon tayo ng lakas ng loob na maitama at maiayos muli ang ating po mga desisyon. Ngayon, bakit ba tayo nagkakagulo-gulo? Bakit ba tayo nagkakaaway-away? Mapa sa organisasyon ng simbahan, sa loob ng tahanan, sa loob ng Kongreso, ng Senado, at maging sa bansa. Ngayon, may mga gera-gera tayong naririnig, bansa laban sa bansa. Bakit ba tayo umaabot sa puntong yan? Sa ating Ebanghelyo, itinuturo sa atin ni Jesus na maganda rin na yung tamang attitude o yung tamang pagkilos kung sakasakali na may mga taong nagpapahayag sa iyo ng hindi pagsang-ayon o kaya nagpapahayag ng pagsalungat. Yung ayaw sa iyo, ayaw ng opinion mo, ayaw tanggapin na minsan kahit maganda, tama ang iyong sinasabi pero hindi nila ito tatanggapin. At ano yung nagiging reaksyon naman natin? Tayo din naman ay nagiging mas palaban. Ayaw natin din magparaya, ayaw din natin magpatalo. Talagang igigiit natin na manalo tayo sa anumang debate o sa anumang mga proposals. Kaya lalong nagkakasira-sira, lalong talagang hindi titigil. Kahit nga minsan sa post lang sa social media, sa Facebook o sa kung saan man, talagang hindi natin makontrol ang ating mga sarili na mag-react at mag-comment back. Kaya alam mo naman, public, minsan kailangan talaga rin natin mas maging malawak. Kasi alam mong public, magpo-post ka sa public, and then free sa critic. Tapos pag meron kang nabasang bashing, magre-react ka. So, anong ine-expect mo? Lahat gusto, lahat matutuwa, lahat a-agree sa sinasabi mo at pinopost mo na bawal
bawal magbigay ng negative. So, paano ba? Paano ba kayo mag-react kung sakaling mayroong magpahayag ng pagtanggi at pagkilala sa iyong kakayanan? Ano ba? Mata sa mata, ilong sa ilong. Diba? Kasi ito ay yung karanasan natin, karanasan din ni Kristo, yun nga lang, hindi natin sinusundan yung halimbawa na ginagawa ni Kristo sa mga taong ayaw tumanggap sa Kanya. Biro mo, di ba, no? Sabi dito, halos dalhin siya sa tuktok ng burol para ihulog sa tindi ng galit nila kay Jesus. Dahil hindi nila matanggap yung mga sinasabi ni Jesus at lalong-lalo na hindi nila matanggap kung sino si Jesus. Kaya gusto na nilang ihulog sa burol para mamatay. Pero anong ginawa ni Jesus? Ano ba? Nagpagaling-galing din ba siya? Although, di ba may kapangyarihan siya eh. Di ba? Sa isang salita lang, sa isang kumpas lang, pwedeng mawala lahat ng mga iyon eh. Pwedeng magsilaho o mamatay ang mga iyon, pero hindi niya ginawa. Umalis lang, di ba? Kaya nga sabi dito, ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Deadma. Bakit hindi mo makayang deadmahin yung mga naririnig mo, yung mga sinasabi sa iyo? Bakit hindi mo kayang deadmahin na lang at umalis ka at mag-focus ka sa kung ano ang iyong responsibilidad, sa kung ano ang iyong misyon? Anong gusto mo rin? Ang dami rin kasi natin gustong patunayan, di ba? Gusto nating manalo sa lahat ng pagkakataon. Yung katotohanan din na hindi sa lahat ng pagkakataon nga may tatanggap sa iyo. Hindi sa lahat ng pagkakataon may matutuwa sa iyo. Hindi yan 100%. Kahit gaano ka pa kabait, mayroon dyan 1%, 2%, hindi matutuwa sa iyo. Pero yun nga yung kailangan mo makita, yung reaction mo. Ipipilit mo pa rin hanggang sa lalo kayong nagkakagulo. Lalo kayong hindi nagkakaintindihan. Kaya nga, mahalaga nga, kahit lalo na sa mga leader ng bawat bansa, sa mga leader natin sa ating bansa, ganyan ang nangyayari. Balikan ng balikan, kasi nga, ayaw patalo. Ayaw magpaubaya. Lalong-lalo na, ayaw magpakumbaba. Kaya wala tayong nararating. At hindi tayo nagiging masaya. Kahit anong paganda ang gawin mo, hindi ka gaganda sa kakaisip mo sa mga taong ayaw sa iyo. Papangit ka lang ng papangit. Pero kung dededmahin mo lang, tuloy ang buhay, magsaya ka, hayaan mo sila. Di ba? Hayaan mo sila. Tataas din ang dugo ng mga yan. May stroke din ng mga yan. Di ba? Pero ikaw, minsan parang, di ba? Ang kulit mo rin di ba? Pwede mo ang wag ng patulan, pwede mo ang wag ng pansinin, pero patol ka ng patol, basa ka ng basa. Kaya yung iba sa atin, di ba? Mas tahimik yung buhay ng mga taong konti lang yung oras na iginugugol sa social media. Mas mapayapa ang buhay kaysa yung mayat-mayat, tingin ka ng tingin, sino ang nag-comment sa post mo, sino ang nagsabi ng maganda, at sino ang nagsabi ng pangit. At kadalasan, nag-i-stay ka doon sa nagsabi o nag-comment ng hindi maganda. Bawas-bawasan yung pag-iinarte, ha? Kasi meron naman talagang solusyon. Meron naman talagang pwedeng gawin. Tulad ng ginawa ni Jesus, Dedma, iwanan mo ang mga yan.
Huwag ikaw ang manggalaiti. Hayaan mo silang manggalaiti. Pero ikaw, sana focus ka. Mag-focus ka sa anak mo, sa pamilya mo, mag-focus ka sa bahay nyo. Hindi yung kung saan-saan nakatingin at nauubos ang oras mo eh. Kaya yung pamilya mo, napapabayaan. Yung trabaho mo, hindi mo nagagampanan ng tama. Sana po, matanggap natin yung katotohanan, yung realidad na mayroong mga pagkakataong at talagang meron na hindi lahat sasang-ayon sa iyo. Amen.